Virus, walang jurisdiction sa impyerno, tay Digong, hilahin kita sa impyerno. Tama naman yung ginawa ni Digong kasi pag ipapreso niya yan, may pera yung mga yan, bayaran ng husgado so makalabas lang din kaysa patigukin. Hindi na makabalik sa tapos ang istorya. Alam nyo, dami pong bilib sa war on drugs. Kaya yung sasabihin ninyo na ayaw ng tao ang war on drugs, ayaw ninyo. Nagtataka nga kami sa inyo, sino ba talaga pinagtatanggol nyo? Yung mga tao ba o yung mga kriminal? What if si Garma pala, leader ng Ninja Cups, tapos dinadawit si Tatay Diggs? Bakit din nila masilip yung anggulo na yan? Tignan natin. Kaya po ni Bato yan eh, kasi si Bato, alam niya yung nangyari sa war on drugs. Kaya hindi po nila pwedeng magsinungaling sila sa harap ni Bato. Tignan natin kung padadaluin si Garma sa Senate hearing. Kuya, mga demonyo sila. Nagkakagulo, naging monster si Martin, di na makontrol. At eto pa po, no, habang tayo po ay war on drugs na war on drugs, may pondo nilaan sa baha. May baha pa rin. Yun ang pinakamalaking kriminalidad. Ilan po namatay sa baha? Ilan pa po yan na tuwing may ulan, maraming mamamatay dahil po pinondohan mo naman. Tapos hindi mo pinalikas yung mga tao. Alam nyo, sa totoo lang, eto po mga inosente talaga to. O, hindi po involved pare-pareho sa droga, hindi po sindikato, no? Ang alam nila pangkaraniwang bagyo lang. Eh, ilang bagyo ba dumarating sa Pilipinas? Wala pong naghanda na sila ay palikasin. Bakit? Wala tayong nakita hanggang sa kaduluduluhan na mga evacuation center eh. Alam niyo nung panahon ni Tatay Digong, yan po yung sukatan natin, no? Mayroon kagad evacuation center 2 to 3 days bago yung aktual na bagyo. Pinapakita na ng media, narito po tayo sa Barangay Talisay. Ito po ang napakaganda rito ng ano, no? Tapos interview niyo na gaano. Ano pong ilan po ine-expect natin na evacuate? At 3 barangay po ang ine-expect natin pupunta rito. May nakita ba kayong ganyan ngayon? Grabe po 'yan. Daig pa po niya ng war on drugs. No? Kasi namamatay po ang tao na walang kalaban-laban. Boss Bans, wala na bang investigasyon sa Shabu? Nahuli sa Batangas driver, kano? Kung sa mga tukmol na yan. Bloodless revolution, bloodless war on drugs. Ben, thank you. Binigyan si PRRD ng mic at binigyan ng time na tanungin at sumagot. So anong gagawin niya? Dapat base sa interpretasyon ni Lacson ay tahimik lang siya. Di siya ganun. Puno siya ng passion as leader. Correct. At siya po, totoong tao. Consistent po siya. Palamura siya sa labas ng Senado. Palamura pa rin siya sa loob ng Senado. Alam nyo, inimbitahan nyo yung mama. Nung inimbitahan nyo ba yan, napapanood nyo, hindi nagmumura yan? Dito ako takantaka sa mga to eh. Nagulat kayo? Puta, disente yan, di nagmumura yan, presidente yan. Lahat ng interview niyan na panay God bless you ang naririnig namin dyan. Nung inimbitahan namin sa Senado, panay mura nangyari. Alam nyo, pinagbubulan nyo kami. Alam nyong palamura si Tatay Digong, inimbitahan ninyo sa Senado. Tapos nung nagmura, sasabihin nyo, bakit nagmumura? Hindi mo maintindihan minsan eh. Di ba? Para ako, halimbawa, imbitahan nyo ako sa Senado. Alam nyong gwapo ko. Pagdating doon ang question nyo, bakit ang gwapo nito? Ganun lang po yun. Mahirap po bang unawain yun? Palamura na si Duterte, inimbitahan nyo pa rin. Tapos, masasaktan kayo pag nagmura.
Buti sana kung hindi nagmumura, kung panay, God bless you, brothers, sisters, God bless you po. Bago ko po sagutin yan, isang pagpupuri muna sa mga nasa taas. Nagpapasalamat ako at nagpupuri muna. Ano yan, sister? Ano po yung sasagutin natin? Hindi naman siya ganun. Inimbitahan nyo na despite na palamura. Tapos nung nagmura, sabihin nyo, bakit ka mura ng mura? PI ka pa. Basag si Ontiveros de Lima sa Senate hearing. Lahat yan mag-backfire sa kanila. Lalo na sa WADCOM, puro hearing kay kriminalidad, kagutuman at kahirapan. At saka yung Quadcom, yari kayo. Mas kapanipaniwala si Grijaldo eh. Di ba? Dinideny nila. Hindi namin ginipit. Bakit nyo miniting? Wala pala kayo. Ano yun? Papakita lang? Kumusta ka naman, Brad? Sige, labas ka na. Kasi ayaw ka namin kausapin eh. Pero miniting ka lang namin para ang pogi mo pala sa personal. Yun ba sa tingin nyo ang ginawa nila? Iniimbitahan ka namin dito para sabihin sa yung gwapo ka pala. Sige, appear na lang. Magkita tayo sa hearing. Yung pag-imbita nyo pa lang dyan, kung hindi abot ng isip ni Fernandez at saka ni Abante, yung pag-imbita nyo pa lang kay Grijaldo na makipag-meeting kayo in private, may mali na ron. Umamin kayong dalawa eh. Yan yung problema. Akala nyo kay si Duterte. Umamin lang ako, okay na. Si Duterte umaamin siya kasi abogado siya. Alam niya aaminin niya. Kita mo, no sinasabi ni Risa Ontiveros, aakuin nyo rin yung ano. Doon nagalit si Duterte kasi nabubuhan sa'yo, Risa. Sa mga bobong follower ni Risa Ontiveros, kaya nainis si Tatay Digong kasi nabubuhan. Kasi sinasabi niya, aakuin mo ba yung ano? Guilt is personal. Hindi maunawaan ni Risa. Magtanong ka muna sa abogado mo bako. Kita mo, ito simple sinabi ni Duterte, ni Tatay Digong. Mag-consult ka muna sa abogado bago ka makapag-usap sa akin. Marunong po ako magkonsulta. Yung insecure na tao, ganun ang mga sagot eh. Ako, pag sinabing ganun, tama yun eh. Hindi mo alam yung sinasabi mo eh. Pwede bang akuin nga? Di ba? Ang point dun, Risa Ontiveros, sinabi na nga sa'yo, hindi mo naintindihan. Guilt is personal. Pwede ba yun? Kunwari, mahal na mahal ko asawa ko. Halimbawa po eto madalas to sa sa mga pelikula no? Nakapatay yung asawa mo. Dahil sa pagmamahal mo sa asawa mo, inako mo yung krimen. Pwede ba yun? Ang nakita sa CCTV na may hawak ng baril, hindi papayag ang judge. Yun yung pinapaliwanag ni Tatay Digong. Hindi maunawaan. Hindi maunawaan yung mga sinasabi niya na wag mo kung ano yung sa semantics. No, you're big. Malaki po. Lagi kong binoboto si Lacson, pwera lang noong presidente. Ngayon, buong pamilya ko wala na siyang boto kasama si Tito. Si Tito po, hindi lang napag-usapan dahil natabunan na issue. Si Tito po, binanata niya po yung sinabi ni BP Sara na huhukayin niya. Natakot sila sa subordination of perjury. Duterte pa rin, Boss Buds. Lahat po ng politiko na lumabas sa war on drugs ni Pangulong Mayor Duterte, hindi na sila dapat iboto habang buhay. Aminado si Abante na di yan ang first time, ginagawa na talaga nila yan. So, dati pa silang gumagawa na mali. Sino-sino pa kaya naturuan ng mga yan? Hindi pa ba obvious na si Garma kasama? Abogado nga ni Garma yung nga naroon eh.
O, yung kay Leonardo naman, barado siya sa mga chief of police eh. Kami didiktahan ni Leonardo. Sino naman si Leonardo para sundin namin? Lumalabas tuloy baho ni Risa na kumabit siya. Ano ba? Eto hindi ko talaga alam yung kumabit. Hindi, wala talaga ako ideya. Dahil kung may ideya ako, babanata. Tsaka ang hilig ni Risa sa may kesyo, diagram ng hierarchy ng criminal operation at chuchuchu. Abangan ko talaga yung pagharap ni Garma Leonardo sa Senado. No vote for Lacson and Soto. Kuratong Baleleng. FPRRD Senators 2025, Kibuloy, Vic Rodriguez, Chavit Singson, Lambino, Hinlo, Ipe Salvador Go, Attorney Jimmy Bundok, at higit sa lahat, ang aking number 1, Congressman Marcoleta for Senator. Senator Marcoleta, kumusta naman tayo riyan? Baka makalimutan mo si Badong pag nanalo ka. Isa lang po, imbitasyon lang. Imbitasyon. Gusto kong makaka-attend na zona eh. May lumabas na video, minumura siya na narinig siya ng pamilya Boss Buds. Nino? Ayan, gusto ko yan. Pasahan niyo ako ng video. Si Risa Ontiveros mo yan? Pasahan niyo naman ako para alaw ko. Di ko kailanman binoto yan si Lacson kahit taga Cavite ako. Zero vote to Team Bangag. Correct. Alam niyo po, pag binoto niyo po yung 12 na yan, hindi po sila magbabago. No? Hindi po titino ang Pilipinas kasi sabihin ni Martin, kita nyo na mga Pilipino, no? Kahit na anong gawin natin, mga brothers and sisters, tuloy natin. Kasi magbigay lang tayo na ayuda, panalo pa rin tayo. Kasi sa Congress, malamang panalo sila. Ang sukatan talaga natin yung Senado. Magpapatuloy lang po yan. Ang dami pong pondo talaga. Pero pag panahon po nakagipitan, bakit may nanghihingi pa ng mga donasyon? Bakit very popular pa po? Nung panahon po ni Duterte, hindi po nakaporma yan si Leni Robredo. Hingi ng donasyon, wala. Kaawa-awa yan. Kasi ang donasyon eto, buhos-buhos yung mga DSWD. Sigar magagaya yan kay Grijaldo, pustahan tayo. Marcoleta, Senator, time check na checkmate sila. Kawawa yung pagpasok ni Marcoleta dyan, kawawa yung mga bugok na senador. Si Garma gagayan kay Grijaldo, pustahan. Sir Bats, paano kung si Garma ay magsabi na pinilit din siya na gumawa ng affidavit against PRRD? Ano kaya mangyayari? O di, durog-durog yung Quadcom. Kasi poprotektahan na ng Senado yan. Di ba? Hindi nyo na pwedeng galawin niya si Garma na i-contempt ninyo. Escape Josephine, Marcoleta, De La Rosa, Bongo, Vic Rodriguez, Kibuloy, Bondok, Singson. Teka. Bondok, Singson, Lambino, Henlo, Philip Salvador. Nakita niyo na po yung silbi ng mga kakampi, di ba? Nakakabilib si si Robin Padilla, first time kong bumilib, pero talagang ganun. Yun lang kasi alam niya eh. Yun po alam niya yung mga bilangguan, dati siya riyan eh. Pelikula. Mahusay po si Robin basta alam niya yung topic. Boss Bad, sabi ni PRRD para pedicure lang si Satanas. Para pedicure na lang si Satanas. Both straight talaga sa mga tao ni Duterte. Kahit magtungkod na Tatay Digong, walang kupas po yan. Ang laki ng nambag. Nagawa niya, alam natin lahat yan. Nagawa niya sa isang alamat. Kasaysayan. God bless you po. Boss Badong, good afternoon sir. Like Dan. Naalarman lahat sa Malacanang sa mga sinasabi ni Tatay Diggs.
Pero, yung iba, ano kasi yan eh, kanya-kanya na lang na ano sila eh, ligtasan sa sarili. Sa tingin ko, natuwa pa si BBM dahil, ay salamat, hindi na yung kapalpakan ko sa Bagyo ang pinag-uusapan. Si PRRD na naman. Yung mga abogado ni Garma dapat na madisbaryan kasi alam nila na bawal ang subordination of perjury. Sayang si Pacquiao, nagkamali ng ang hinaya kayo dyan eh. Buti nga yan na binabaon niya yung sarili niya. Remember this, all who fight against what is right is actually fighting against the people, Filipino people. Question, what is right? Answer, war against drug lords and addicts. Boss Badong, may balita finally, binasura na Supreme Court case ni Tatay Diggs. Tignan nyo. Talaga, wala pa ako nakita, mamaya babasahin ko yan. Uwi ako para bumoto, boss. Sino mayor natin? Ako attorney kahit kumpare ko pa sila. Hindi, Sir Greg, hindi ako kasi sa mga local eh. Hayaan ko lang yung mga local. Si Sir Greg kasi taga San Jose del Monte yan. Ang kinakampanya, mahirap po kasi no, mahirap magkampanya ng local. Una, hindi mo naman kilala. Pero to sila Fernandez. Kahit sino po iboto nyo sa Laguna, pero wag lang yung mga yan. Yung mga lumaban kay ano. Sir Buds, as lang nang receive mo bang 5 Hong Kong dollar ko? First time ko kasi mag-send dito sa YouTube vlogger. Kailan mo na ano Madam Johanna Morado? Kailan ka po nagpadala? Baka kung sa YouTube sa ano ba, replay ka nagpadala? Hindi ko pa kasi nakikita yung mga nagpapadala sa mga replay. Pag nakita ko yun, ginagawa ko namang moderator eh. Si Bangag nasa Thailand, nagtago dahil kay Leon. 10 ng pamilya ko dito sa Canada, solid Duterte lineup, number 1 si Congressman Marcoleta. Duterte lang ang naramdaman ko sa puso kong tunay na presidente. May malasakit. Wag si Dan, tanga. Bati na lang po kay Allen de la Pasión na tinatamad ngayon. Napaisip ang mga senador at dilema ng magpalakpakan ng mga tao sa gallery. Huwag nyo na boto si Fernandez, bold star. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Mang-uudyok kayo. Imposible po yun. Private room. Imbitahin nyo yung atin sa Quadcom. Tapos sasabihin nyo, walang masama sa ginawa nyo. Thank you very much kay Amik, 999, na nagkita kami ni Tatay D sa mga ginawa niya sa bansa. Ang sagot lang niya, ginawa ko lang ang trabaho ko para sa bayan. Sorry, yan lang ang kaya ko. Alam at alam ko, kulang pa yun. Tindi ni Amik. Oh. Buti pa si Amik, na-meet na si Tatay Digong ng ng face-to-face eh. Nang wala sa rally. Ako, nakikita ko si Tatay Digong sa rally nga nakita. Governor po tinatakbuhan ni Boldstar. Yan. Dicky. Kinasuhan na po nila si Grijaldo. May sabpina na po siya. Grabe naman. Ang lupit nyo talaga. Gigipitin talaga Si Sol Aragones ang kalaban ni Dan Fernandez. No to attorney Google Fernandez. Ipagsindi natin ang kandila mga ghost flood control projects. Tama. Malibing na. Amik TV, Sir, hello. November 1, 2024, dismiss na po. June 28, 2018 ang petition, SC. Tapos na, hindi na buksan. Mahina po yung kaso, April 9, 2024, Humanity. Tapos na po, binasura na ng SC. Yan po ang sagot ni Ashley. Tignan ko nga yung kaso niyan.